Senyales na maswerteng bahay na maaaring magdulot ng yaman sa inyo. Meron po talagang mga tahanan na naitayo sa magandang area, kaya't ang mga nakatira dito ay nagkakaroon ng swerte sa buhay. O maaari nating sabihin na simula nang tumira sila sa tahanan na yan, nagsimula silang yumaman. Meron po talagang ganon. At tatalakayin na rin natin dito, ano-ano nga ba ang nagiging dahilan kaya't hindi nagkakaroon ng auspicious energies ang tahanan o hindi ito sinuswerte bagkos ay puro kamalasan ang nangyayari. Mahalaga na tingnan ninyo ang mga bagay na ito kung makikita ninyo ito sa paligid ng tahanan ninyo dahil malaki ang epekto nito sa swerte ng tahanan na magkakaroon ng epekto sa mga nakatira. At mayroon pong swerteng panahon para sa paglalagay ng cure. Kapag naglalagay tayo ng cure, anumang araw yan, pwede po yan. Ngunit, isa sa pinakamahalaga sa paglalagay po ng mga cure ay tuwing magbagong taon. So, bago magpalit ang taon, ilagay mo na yan para po pagpasok ng bagong taon, wala na yung mga bagay na nagdudulot ng kamalasan sa tahanan mo. At pinakamabisa po sa tuwing bago magpalit ang taon. Dahil bago na ang enerhiya at ang mga pumapasok na enerhiya ay wala na po yung mga inauspicious energies na sumasama sa mga swerteng enerhiya. Kaya't nagkakaroon ng mixed luck na tinatawag. Sumasama ang mga malas na enerhiya sa swerte. At yan ang mararanasan ng mga taong nakatira sa tahanan na mayroong ganitong mga bagay. At tatalakayin natin dito kung paano kayo gagawa ng wishing paper. Isa po sa pinakamahalagang ritual na dapat ginagawa nating lahat sa tuwing tayo ay sumasalubong sa bagong taon ay ang paggawa po ng wishing paper. Pinaniniwalaan po na ang paggawa ng wishing paper kapag tayo ay sumasalubong sa bagong taon, ay nagdudulot ng swerte. Ayon po sa paniniwala, ito ay nababasa ng wishing gun. Kaya't lahat ng wish natin, isusulat natin sa papel, specific. Meron po mga wishing paper na pwede ninyong bilhin sa online. Pwede po yun. Pero kung kayo po ay hindi makakabili, pwede po kayong gumawa na lang. Pwede po tayong gumawa ng wishing paper natin. Tandaan lamang po natin may tamang paraan ng paggawa. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Crickets at sikada. Kapag nakita mo ang mga insektong ito sa tahanan mo o narinig mo na gumawa sila ng tunog, mayroong swerte dyan sa bahay mo at maaaring magdulot yan ng yaman sa iyo. Kung ikaw po ay hindi naman nakatira malapit sa bukirin, sapagkat po pwede talagang makita ang mga yan doon ng halos araw-araw. Kung ikaw po ay malayo sa mga bukirin at mayroong kang nakitang mga insekto na yan, mayroong swerte dyan sa bahay na tinitirahan mo. O kung bigla mo itong nakita, pagpapahiwatig po yan ng magandang kapalaran para sa iyo. Ayon po sa paniniwala, ang paglabas ng mga insekto na yan ay nagpapahiwatig ng swerte doon sa taong nakakita nito. Nananatili po yan ng ilang minuto at gumagawa sila ng tunog. Kaya't malalaman mo na naandyan ang sikada at crickets. Huwag mo silang itataboy, hayaan mo silang gumawa ng tunog. Dahil ipinapabatid nila sa iyo ang magandang kapalaran na para sa iyo. Meron pong ibang mga paniniwala na kung sila ay bibili ng property, malalaking lupain, tinitingnan nilang maigi kung naandyan ba ang mga insekto na yan bago nila bilihin. Sapagkat ayon po sa paniniwala, ang mga insekto na yan ay lumalabas lamang sa loob ng ilang taon. Lalo na kung wala ka naman doon malapit sa mga palayan o sa mga bukirin
na doon talaga nandoon marami ang ganyan. Kung ang area na napili mo ay malayo sa mga ganon at mayroong ganyan, mayroong pong swerte na paparating. O mayroong swerte dyan sa tahanan ninyo na maaaring makapagpabago sa buhay mo. Isa po yan sa pinakamahalagang dapat tinitingnan ninyo kapag nakakita po kayo or nakarinig kayo ng tunog ng sikada at crickets. Nagdudulot po yan ng swerte. Maaari pong makapagpabago yan sa kapalaran ng lahat. At pinaniniwalaan po yan ng karamihan na bago nila bilihin ang mga property or mga lupain, kinakailangan mo nang makakita sila niyan. Mayroong swerteng maidudulot sa kanila ang pagbili nila sa property na iyon. Isa po yan sa kanilang tinitingnan bago sila bumili. Poison arrow. Ito ay nagmumula sa mga matutulis na bagay o maging sa mga pointed edge ng mga buildings o mga establishments at nakatutok ito sa harapan ng tahanan natin. Kapag mayroon po kayong ganito sa labas ng tahanan ninyo, lagyan nyo po ng cure at isa sa pinakamaswerteng araw ng paglalagay niyan bago magbagong taon. Pwede kang maglagay ng salamin at iharap mo kung saan nagmumula yung mga pointed edge para maibalik po papalabas ang mga malas na enerhiya na naidudulot niyan at hindi yan makapasok sa loob ng tahanan ninyo. Grabing kamalasan ang naidudulot niyan kapag hindi po ninyo nalagyan ng cure yan. Kung minsan, hindi agad nararamdaman ang epekto niyan dahil mayroon pang good luck energies ang mga nakatira. Ngunit, kapag lumipat na yung mga good luck energies, dito na nila nararamdaman ang sunod-sunod na kamalasan. Kaya't maglagay po kayo ng cure, pwedeng maglagay ng salamin at iharap ninyo doon sa matulis na bagay o sa mga pointed edge na nakatutok sa harapan ng tahanan ninyo. At para naman po doon sa mga tapatang pinto na let's say nakatira sa apartment, tapatan ang pinto, pwede kang maglagay na lang ng wind chime sa may front door mo sa taas. Iwasan mo lamang na tatama ito sa mga dumadaang tao. So, pwede kang maglagay ng wind chime para doon sa mga tapatang pinto. At pwede rin maglagay ng mga halaman. Isa po yun sa pinakamahusay na pangontra laban po sa mga tapatang pinto. Dahil ang isa sa mga pintuan na yan ay makakakuha ng swerte, ang isa naman ay makakakuha ng kamalasan. Kaya't nilalagyan ng cure. Pwede rin po ang blinds, kurtina, lalo na kung madalas ninyong binubuksan ang pinto. Ma-block po ang mga negative energies at hindi yan magdulot ng kamalasan. Para naman po sa kung paano gagawa ng wishing paper, ang wishing paper po ay isa sa pinakamahalagang ritual na dapat ginagawa nating lahat sa tuwing tayo ay sumasalubong sa bagong taon dahil pinaniniwalaan po ito na nagdudulot ng swerte at nababasa ng wishing God ang ating mga hiling. Ito po ang paraan ng paggawa. Kumuha ka ng wishing paper. Ngayon, kung wala kang wishing paper, pwede kang gumamit ng dilaw na papel. Isulat mo ang pangalan mo, isulat mo ang lahat ng hiling mo. Kapag magsusulat ka ng hiling mo, kung halimbawa gusto mo kotse, isulat mo rin po kung anong kulay ng kotse, anong brand ng kotse ang gusto mo. Halimbawa, gusto mo ng Mazda 8, kulay red. Ganun po ang pagsusulat. Kung nais mo ang car, ganun ang tamang pagsulat. Isulat ang pangalan ng nais mong car at kulay. Kung nais mo naman ang house and lot, isulat mo kung saan mo yan nais bilhin. At kung gaano kalaki. Ganun po. Isulat mo kung nais mo pera, ilagay mo dyan kung magkanong halaga ng pera, yung nais mo. Isulat mo lahat-lahat ng wish mo at susunugin po yan sa hating gabi ng 31 po. Hating gabi, kasabay po ng pagsalubong natin sa bagong taon. So po pwede ninyong gawin yan kasabay po ng pagsalubong natin sa 2025.
Yan po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte dahil nababasa po ng wishing God ang ating mga hiling. Marami po ang gumagawa ng mga ritual sa tuwing papasok ang taon dahil ito ang pinakamaswerteng sandali para sa buong taon. Pwede ka rin gumawa ng wishing paper kapag birthday mo. Pwede mo pong gawin yan. Sa araw ng birthday mo, pwede ka rin magsunog ng wishing paper, isusulat mo rin ang lahat ng hiling mo. Pwede po yun. So, hindi lamang po New Year, pwede po sa birthday or mga important days para sa'yo, pwede po. Ritual para po sa mga hindi inaasahang pangyayari habang tayo ay sumasalubong sa New Year. Kung halimbawa mayroong mababasag na mga baso, pinggan, nang hindi sinasadya or maging ang mga bote na mayroong mga laman. Hindi sinasadya at tayo ay sumasalubong ng bagong taon. Ito ang bigkasin mo. Bigkasin mo agad kapag may nabasag. Good luck is coming my way. At habang inililigpit mo yon, ibalot mo lang po yon sa papel or sa tela at ilagay sa sulok ng tahanan na hindi po mahahawakan. Huwag nyo munang itatapon sa basurahan sa labas. Itabi nyo lang muna. Kung minsan po kasi merong hindi inaasahang pangyayari, ano man yan, unahin mo po ang pagbanggit ng good luck is coming my way. Yun po ang gawin mong pangontra doon sa mga inauspicious energies. Kung minsan po kaya nababasag yung mga yan, maaaring pahiwatig yan na mga unwanted na mga enerhiya. Kaya kontrahin mo po kaagad ng salitang good luck is coming my way. Isa po yan sa mga pamamaraan na pinakamahalaga na kapag mayroong mga hindi inaasahang pangyayari na naganap sa New Year, yan ang gamitin mong pangontra. Epektibo po yan at nagdudulot yan ng swerte. Maraming salamat po sa panonood at Merry Christmas po sa lahat at advance Happy New Year po.